Hintong hindi nga ako bago itinulak ang pinto ng office ng mayor. Imbis na mayor ang abutan ko doon ay si Daniel ang napagbuksan ko. Yung mama niya sana, pupuntahan ko doon dahil tsak na alam nun kung saan ko matatagpuan si Caspian. Alam ko namang naka-duty parati ang mama niya dito. Pero tama na rin si Daniel. Ang nandito't mukhang mas komportable akong kausapin siya kaysa sa mama niya. Napadaan ka, Vita. Ngumiti si Daniel at nilapitan ka agad ako. Bakit nandito ka? Binisita ko lang si mama. Pero nagmamadali siyang umalis kanina. May kailangan ka sa kanya? Alanganin akong ngumiti. Itatanong ko sana kung nasaan si Caspian. May gusto lang akong pag-usapan. Pauwi na rin ako, nasa mansyon siya ni Lolo. Naalala kong sa mayor din tumuloy si Nathan. Nung nagpunta siya dito, mukhang malapit sila sa pamilya ng mayor. Wala nga lang akong idea sa koneksyon nila. May iba pa bang kailangan si Caspian sa lugar na ito? Maliban sa bilhin ang lupa namin? Wala ba siyang ibang mabiling lupa na mas malaki pa kaysa sa lupa namin? At yung lupa talaga namin ang napag-initan niya? Kung hindi rin ito bibilhin ni Caspian ay tsak na ide-deal yun ni Lola sa iba. Pero maigi na rin na iba ang makabili kaysa si Caspian. Ang sumalo ng rights ng lupa namin. Mukhang mas kaya ko pang magmakaawa sa iba kaysa kay Caspian. Pero sa ngayon, wala na rin naman akong choice. Sumabay ka na sa akin kung tutungo ka doon. Mula dito ay may hirapan ka makahanap ng masasakyan, Aniya. Sige, salamat. Napapatingin ng ibang trabahante habang naglalakad kami sa hallway. Malamang nawala pa silang idea sa pagkatao ko. Ang tagal ko na rin hindi nakabalik doon. Ilang taon na rin ang nagdaan, sumakay kami sa pick-up niya. Pagkarating namin sa parking lot, dati hatid sundo pa si Daniel ang driver nila. Pero ngayon mukhang ito na rin ang magdadrive na sasakyang ito. Bumili ako dito, ayoko nang makabala pa sa driver namin. Saka dati ko pang gusto magkaroon ng sariling sasakyan. Dahil din sa pangarap mong maranasan ng road trip. Napalingon ako kay Daniel. Naalala ko nga na gustong-gusto kong panoorin yung Discovery Channel at may mga part na nagta-travel. Ang mga journalist gamit ang mga camping van nila. Tapos magro-road trip sila sa mga random place at titigil sa mga pwesto kung saan sila abutan ng gabi para gumawa ng tent. Gustong-gusto ko talagang maranasan yun noon. Pero nung lumaki ako at naalala kong pinangarap kong bagay na yan ay naisip ko imposible palang magawa ko yun. Ni hindi ko nga afford ang bumili ng motor eh. Ang bumili pa kaya ng kotse para makapag-travel? Tapos biglang na-mention yun ulit ni Daniel. Napanganga talaga ako napatitig sa kanya. Alam niya namang bata pa kami noong pangarapin ko ang road trip. Hindi ko akalaing siseryosohin niya yon. Totoo, Vita. Aniya sabay tawa. Kung makatingin ka naman dyan, para naman ako nagjo-joke dito. Hindi nga, Daniel. Seryoso ka talaga? Bata pa tayo nun ah. At saka hindi ko naman talaga siniseryoso yon. Naisip ko din na magandang idea nga rin yun. Panay na rin ang panonood ko ng mga travel vlogs ngayon eh. Mukhang nakakawala nga rin talaga ng stress ang road trip. Gusto ko subukan. Namamangha ako na patingin na lang sa daan. Hinintay kitang bumalik para magawa, Jovita. Hindi ko alam, Daniel, kung kailan ako pwede. Kailangan pa ako ni Papa at saka may aayusin pa ako. Alanganin akong tumawa sa kanya. Baka makatulog ako, umiling ako. Kaya ko na to, ang dami niya pang naitulong sa amin. Lalo na kay Papa, hindi ko na dapat siyang abalahin pa sa personal kong problema. Pangako kapag naayos ko na to, ay baka masasamahan kita dyan sa gusto mong camping at road trip. Tumawa siya. Parang gusto ko na tuloy tumulong dyan sa gagawin mo para masamahan mo na kaagad ako. Sira, natawa na rin ako. Kung may saping demonyo tong si Caspian, anghel naman tong si Daniel. Hindi na ako magtataka kung bakit crush ko siya noon. Kung hindi ako umalis sa lugar na to, ay baka pinikot ko na si Daniel para pakasalan ako. Ngayong nakauwi na ako, hinanap kong parte kung saan gustong-gusto ko pa siya. Pero nakapagtatakang hindi ko na makapaiyon ngayon. Kung gwapo si Daniel noon ay mas lumala pa ngayon, kaya hindi ko maintindihan. Kung bakit hindi na kasing lakas ng kabog ng dibdib ko noon, ang kabog ng dibdib ko ngayon tuwing nandyan siya. Mararamdaman ko lang ang presensya niya sa paligid dati. Parang lalabas ng puso ko sa kaba. Pero ngayon, parang normal na lang ang lahat. Here we go. Aniya nang huminto kami sa entrada ng old Spanish style na mansyon. Hindi ko kagad nabuksan ang pinto nang maramdaman kong pagwawala ng puso ko. Nang maalala kong lalapit na naman ako kay Caspian ay ganito kagad ang reaksyon ng puso ko. Anong nangyari? Sumunod ako kay Daniel nang i-assist niya na ako papasok.
Matagal ng panahong lumipas nang mamayapang kanyang lolo. Naiwan ang napakagandang ancestral house na ito. Naalala mo ba nung ikwento ko sa yung isa lamang tauhan ng isang pinakamayamang pamilya? Ang lolo ko? Biglang tanong niya sa akin, napaisip ako. Oo nga, naalala ko nabanggit niya yun sa akin noon. Naikwento niya rin ang pamilyang yun ang nagpahiram sa lolo ni Daniel nitong malaking mansyon na to. Saka ang mga ari-arian ng mayamang pamilyang iyon ay binigay sa pamilya ni na Daniel. Kaya naging maayos ang buhay ni na Daniel ngayon dahil na rin sa mayamang pamilyang nag-iwan ng kayamanan sa kanyang lolo. Oo, naalala ko dahil masipag, honest at naging kaibigan ng amo niyang lolo mo. Kaya nung umalis ang mayamang pamilyang yon, pinahiram sa lolo mong bahay na to at binigay sa inyong kayamanang iniwan sa bahay na to. Pagkakwento ko, isa sa gustong-gusto kong kwento ay ang kwentong iyon. Kaya hindi ko talaga makalimutan ang bawat detalye ang kinuwento ni Daniel sa akin noon. Hindi alam ni Daniel ang pagkakakilala ng pamilyang iyon kaya hindi niya rin nabanggit sa akin ang apelyido ng mga to. Pero sa totoo lang, naisip ko na rin na ipagtanong ang tungkol sa mayamang pamilyang tumira dati sa bahay na to. Curious lang talaga ako. Bakit mo nga pala naitanong, Daniel? Ngumiti siya. Ang isa kasi sa apo ng mayamang pamilya na totoong may-ari ng mansyon na to ay nakamit ko na. Namilog ang mata ko. Talaga? Natawa siya sa reaksyon ko. Alam niyang curious talaga ako tungkol sa pamilyang yun. Si Caspian Almason, siya ang direct descendants ng pamilyang yun. Mga almason ng mayamang may-ari ng bahay na to at siyang nagbigay ng maaluwang na buhay sa aming pamilya. Natulala ako sa narinig. Alam mo, lahat ng lupain mula sa Nieves hanggang dito'y pagmamay-ari nila. Pinatirhan ng pamilya Almason ng lugar na to, pero hanggang ngayon nasa kanila pa rin ang titulo nito. Kaya pala rights lang meron ng lola ko at hindi ang mismong titulo. Ibig sabihin maging ang lupang kinatitirikan ng bahay namin ay dati ng pagmamay-ari ng mga Almason? Lahat ng lupang matatanaw ko mula sa mansyon na ito ay pagmamay-ari ni Caspian. Ibig sabihin ay sa simula pa lang, wala na pala talaga akong karapatang bawiin pa yon. Dahil si Caspian ang orihinal na nagmamay-ari nun. Ganon sila kayaman. Yaman na hindi maaarok ng kahit na sino. Iiwan na kita, tinawagan ako ng mga tauhan sa kapehan. Matapos sagutin ni Daniel ang tawag, babalik ako dito kung gusto mo nang umuwi. Tapusin mo magawa ang sadya mo kay Caspian. Alanganin akong tumango kahit na gusto kong sumama na lang sa kanya pabalik, pero sa kapihan ng tungo niya. Ayaw ko siyang abalahin pa. Uuwi lang din naman talaga akong mag-isa. Sinundan ko ng tingin ang sasakyan niyang papalayo. Nung hindi ko na siya matanaw ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Hay nako, ang malas naman. Napabuntong hininga ko. Wala na akong balak na pumasok pa. Malawak ang lanay ng mansyon na tahimik. May gumapang na bulaklak sa malaking haligi. Isipin mo talaga na nasa kastilyo ka sa mga fairy tale. Umupo ako sa hagdan sa semento. Isipin mo, simula pa nung unang pagkikita namin ni Caspian ay wala na siyang parating pinapamukha sa akin. Kung hindi gaano ko kapulubi kung ikukumpara sa kanya. Hindi niya man sabihin nakikita kong gaano kalayong agwat namin. Idagdag pang katotohanan ng lupa niyang matagal nang bumubuhay sa pamilya ko. At ang kapal ng pagmumukha kong balakin pa na bawiin niyo sa kanya. What are you doing here? Napatayo ako kagad sa gulat. He's wearing a white long sleeve. Bukas ang ilang botones noon dahilan para mahantad ang dibdib niya. Nakasuot siya ng faded jeans at boots. Medyo magulong buhok niya na hindi ko alam na kahit yun ay babagay sa kanya. Ang madilim niyang mga mata ay parang tumatagos sa kaluluwa ko. Daniel texted me na may kailangan ka sa akin. What is it? Umigting ang kanyang panga habang nanatiling tagusan ng tingin sa akin. Napalunok ako. Hindi agad ako nakapag-isip ng sasabihin. Imbis na sumagot ay binalingan kong labas. Napakalakas pa rin ang ulan. O wala akong kailangan, iba lang ang pagkakarinig niya. Anikot sinabayan ng hilaw na tawa. Kaya pala ako iniwan nun, akala niya may kailangan ako sa'yo. Naalala ko na naman ang pamamahiya niya sa akin, sinundan pa ngayon. Nakagat kong ibabang labi. Bakit ba sunod-sunod na ako napapahiya sa kanya? Kotang-kota na ako sa mga kahihiyang dinanas ko. Pikit matang tinalikuran ko si Caspian. Mas mabuti nang mabasa sa ulan kaysa mapahiya ulit sa harapan niya. Baka kapag nangyari yon, baka pati anino niya'y katakutan ko na. Sa lakas ng ulan, hindi pa dumaan ng 10 segundo'y basang-basa na kagad ang damit ko. Sinabayan pa ng hangin, kaya kagad ako nakaramdam ng ginaw. Distansya pa mula dito ang public highway. Doon pa lamang ako makakasakay ng tricycle tungo sa amin. Napalunok ako at mas lalo lamang binilisan ng hakbang. Jovita!
Muntik pa ako mapatalo nang marinig sa likuran ko dumadagundong niyang boses. Pero hindi ko siya pinansin. Ngayon nakasunod siya ay mas kailangan kong bilisan ang hakbang ko. Pero bago ako makahakbang ulit ay umangat na ako sa ere. Namilog ang mata ko nang mamalayang binuhat niya ako. Shit, Jovita, you hard-headed. Nagtagis ang bagang niya. Pati siya'y basang-basa na rin sa ulan. Caspian, umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong mansyon. Kung makasigaw kasi, daig pang nakatarampet. Gusto kong ikawag-kawagang pa ako para bitiwan niya ako. Pero kapag nabitawan niya naman ako'y tsak na sa sahigang sasalo sa akin. Di bali na, Jovita. Enjoy mo na lang ang moment na nasa bisig ka ni Caspian. Kasi sa susunod si Olga nang bubuhatin niya at hindi na ikaw. Ay, walang hiya. Bakit yun ang naisip ko? Dumaan kami sa malaking bulwagan ng mansyon. Napatingala ako sa itaas. Ang babasaging siling ay may nakaguhit na mga anghel. Kumbet pala ng pamilya ni Caspian ang mga anghel. Bakit pinanganak siyang demonyo? Napanguso ako. Kaya lang napansin ko may mata na nakatuon sa akin. Napatingin tuloy ako kay Caspian at tama nga, nakatitig siya sa akin. Medyo nakaawang ang bibig niya pero nang matauhan ay kumunot ang noon niya at umigting ang panga. Dinala niya ako sa isang silid. Imbis na matakot dahil solo namin ang silid ay hindi ko na yun napagtuunan ng pansin. Mas naagaw ang atensyon ko sa disenyo ng silid. Ang kurtinang puti nililipad ng hangin. Puti rin ang bedsheet ng kama. Babasagin ang double door ng balcony. Kita ko sa labas ang lakas ng buhos ng ulan. Babaha pa yata. Use the bathroom. I have a spare shirts and pajama inside the closet. Free to use those. Biglang sabi niya, napalunok ako at ngaling-ngaling tumango. Salamat. Hindi pa muna ako gumalaw, hinihintay kong umalis siya pero tila wala siyang balak na gawin yon. Imbis na lumabas ay siyang nagtungo sa closet, may kinuha siya doon. Siya na lamang pala nagboluntaryong kumuha ng shirt at pajama nang mapansin niyang hindi pa ako kumikilos. You can use my boxers. There's a spare brasier here. Pati yung bra inabot niya rin sa akin. Namilog ang mata ko. Bakit Capbi yan? Maliit ang watermelon ko. Iniinsulto niya ba ako? Binigyan ko siya na nakakairitang tingin. What? Inosente pang mukha niya. Kalaunan ay binitawan niya rin kagad ang bra sa kama sa inuupuan ko. May napagtanto yata siya. Nakanguso na kinuha kong damit at nagtungo sa banyo. Kinuskus ko lahat ng parteng hinawakan kanina ni Caspian. Baka kasi kakaibang germs ng Caspian na yun. Akalain mo yun, bigla-bigla na lang nagwawalang puso ko kapag nandyan siya. Baka yun ang side effect na mikrobyo niya. Inabot ako ng 1 oras sa paliligo. Pagkalabas ko'y may nakahain ng scrambled egg, bacon at kape. May kanin na rin. Narinig kong pagbukas ng pinto kaya napabaling ako doon. May bit-bit na 2 plato si Caspian. Wala pang suot na damit pang itaas. Nanatiling seryosong kanyang muka dahil ganyan ang aura niya ngayon. Pakaramdam ko tuloy ay hahainan niya ako ng lason. Siguro hintayin ko na munang sumubo siya. Tapos hintay-hintay na lang din ako kung bubulabang bibig niya. Let's eat. Hindi niya ako nilingon ngunit patungo sa minisala. Nakontak mo na ba si Daniel? Alanganin kong tanong, huminto siya at binalingan ako. Kunot ang kanyang noo na pinagmasdan ako. Kung makareact naman siya, parang hindi dapat ako nagtatanong nun sa kanya. Bakit ba? Mas gugustuhin ko pa nga na makasama si Daniel kaysa sa kanya eh. Sana nga si Daniel na lang din ang totoong may-ari ng lupain namin. At least yun alam kong maawain yun, hindi tulad sa isang ito dito. Yes, why? Natiling kunot ang noo niya. Kung ganon, pwede ko ba siyang tawagan sa cellphone mo? What for? Napaangat ang isang kilay ko sa tanong niya. Bakit kailangan niyang malaman? Required ba yun? Basta, ngumuso ako at inirapan siya. Is it about your transpo? You don't have to. Nagpatuloy na siya sa minisala niya. Nagtataka na sumunod ako sa kanya doon. Anong pinagsasabi niya? Ano? Nakasunod ako sa kanya at muntik pa akong madapa dahil sa mahabang manggas ng pajamang suot ko. Kung hindi sa kanyang pajama na to, baka sa mga babae niya. I texted him that I'll take you home. You don't have to bother him. Hindi lang ikaw ang inaasikaso niya. Busy siya kaya alamin mo kung naabala mo yung tao hindi. Aniya sa kasual na boses na animiwala lang sa kanyang sinabi niya. Pinuksan niyang takip ng mga pagkain. Ano bang gusto mong sabihin na inaabala ko si Daniel? Hello, in the first place ako lang dapat ang pupunta dito. Kung hindi lang dahil sa offer niya na ihatid ako sa lugar na to. Hindi ko siya pinilit o sinabihan na ihatid ako. Siya ang nag-offer.
Uulitin ko, siya ang nag-offer at hindi ako. Namewang ako sa inis. Palihim din ako napapakuyom ng kamao. Pinipilit kong pigilan ng kamay kong kalmutin siya. Baka kasi hindi ako makapagpigil. Oh my gosh, Jovita, bakit ba abot langit ang galit mo kapag siyang kaharap mo? Nawawala ka na sa script. Ewan ko ba't parang tumatalbog ang balakuba ko sa iritasyon ko sa kanya. Ibang level na talaga kapag siya eh. Sabi mo wala kang kailangan sa akin. At na-misinterpret lang ni Daniel ang sinabi mo. So bakit ka pupunta dito? Anong kailangan mo? Pinaliitan niya ako ng mata, tila tinatansya niya ako, namilog ang mata ko. Langya na yan, nadulas ang dila ko. Ano palusot ang sasabihin ko ngayon? Hindi niya inaalis ang nananansya niyang tingin. Tila nababasa niyang isipan ko sa uri ng tingin niya. Ilang beses akong napalunok. Nakapunta na ako dito dati. Iisa sa paborito kong lugar ay ang mansyon na to. Sinabi ni Daniel na pupunta rin siya dito kaya sumabay na ako. Akala ni Daniel na may kailangan ako sa'yo kaya ako pupunta rito. Nag-iwas ako ng tingin. Iba talaga kapag guilty. Hindi ko man lang siya matingnan ng mata sa mata. Gusto ko magtapang-tapangan dito pero tuwing iisipin ko nagsisinungaling ako, ay bumabahag ang cute na buntot ko. Is that so? Nagbitiw siya ng mahinang tawa, iritadong tinuhog kong scrambled egg. Sana itlog na lang itong si Caspian. Gugutay-gutayin ko talaga. Ano na naman ang trip niya ngayon at nag-volunteer pa talaga akong ihatid. Bumuntong hininga ako na maramdaman na panay pa rin siya sulyap sa akin habang kumakain. Ayaw mo maniwala? Akala mo rin talaga ikaw ang pinunta ko dito? Tumawa ko, nakakabawi na ako sa pamamahiya niya sa akin noong nakaraan. Ganyan na ganyan din ang linya niya nung pinahiya niya ako eh. Nagbitiw siya na mapaglarong ngisi. That's not what I thought. Pahiram na lang ng phone mo. Sinabi naman ni Daniel na pupuntahan niya ako dito kapag gusto ko nang umuwi eh. No need na ihatid mo pa ako. Ayoko rin makaabala sa'yo. Sabi mo nga diba, alamin ko kung nakakaabala na ako sa isang tao. So wag mo na akong ihatid, nakakahiya sa'yo. Mabilis kong tinapos ang kinakain ko. Ako na nagdala ng plato ko sa labas. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Hinintay kong lumapit siya sa akin para ipahiram sa akin ang phone niya. Pero lumipas ng ilang oras pero mukhang wala pa rin siyang balak na magpahiram ng phone. Hinanap ko siya nang hindi ko na siya matagpuan sa silid na pinanggalingan ko kanina. Hindi kay iniwan na ako noon dahil nairita sa akin. Baka mag-isa na lang ako dito. Lakad takbong ginawa ko para hagilapin siya. Pag ako minulto sa lugar na to, malalagot talagang lalaki yun sa akin. Ayos lang sana kung poging multo dito. Kahit pa magdamag kaming maghabulan, ayos lang. Sa pagtakbo-takbo ko'y natigilan ako nang mapansin ko nakabukas na silid sa dulo. Mabilis ang hakbang na lumapit ako doon. At saktong pagkatapat ko sa pinto'y natanaw kong walang shirt na si Caspian. Naka-apron lang siya at nakasuot ng boxer na pambaba. Masyado naman yatang rated SPG ang datingan ng mokong na to. Nakaupo siya sa high stool. May hawak na palette sa kabilang kamay at sa kabila naman ay ang paintbrush. Kaharap niyang canvas na dinadrawingan niya. Dahan-dahan na akong lumapit sa kanya para sumilip sa dinadrawing niya. Bakit ba? Dakila kaya akong marites kaya kailangan ko makita ang ginagawa niya. Habang palapit ako sa kanya napansin kong ibang nakasandal na canvas sa dingding ng silid. Hindi niya yata napansin ang presensya ko dahil sa full concentration niya sa pagdadrawing. Sa kadahan-dahan lang ahakbang ko, may nakita kong painting ng mga building, lotus at kung ano-ano pang magagandang tanawin. Pero natigil ako sa portrait ng isang babae. Wala pa yung bibig ngunit may mata at ilong at saka buhok at hugis ng mukha. Naliit ang tingin ko doon sa painting na yon. Bakit kapareho niya ng mata si Caspian? Sino kayang babaeng yan? Nilapitan ko yung imbis na si Caspian ang dapat kong lapitan. Gusto kong titigan ng portrait na yun ng malapitan. Sa lahat ng canvas na nakalatag sa paligid ay yun lang ang bukod tanging mas malaki. What are you doing here? Napatalon ako sa gulat nang bigla siyang magsalita dahil doon inasagi kong isang lata ng pintura. Nang lingunin ko ay huli nang malaman kong tumapon yun sa portrait ng babae. Parang tumigil ang mundo ko. Patay ka, Jovita. Sino kayang babaeng nasa portrait? Ano ang gagawin ni Jovita? Ngayon na disgrasya ang painting. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.